Can I invite you to stand and let's pray? Praise Jesus. Hallelujah, Lord. Dear Heavenly Father, we praise you and we thank you for this wonderful morning, O God. Thank you, Lord God, for this service, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ng mga kapatid namin na dinako mo at dinala sa lugar na ito upang ikaw po ay sama-sama naming purihin at sambahin. Salamat din, Lord, sa mga taong nakikinig sa amin at sumusubaybay online, Lord. I-bless mo po ang lahat ng mga taong nakikinig na ito, Lord God. Lord, ang mga salitang aming pag-usapan at ituturo mo po sa amin ay amin pong hinihingi sa inyo. Nabigyan niyo po ito ng buhay at kapangyarihan. Nababago at magta-transform ng aming buhay. Bigyan mo rin ito ng kapangyarihan, magpagaling, magpalakas, mag-transform. At Lord, maghilom ng mga sugat namin, Panginoon. Lord, kayo po ang magbigay ng kapangyarihan na ito. Sa inyo po nanggagaling ang lahat. Patawarin niyo kami sa aming pong mga kasalanan at maging bukas po ang aming puso sa pakikinig. Mag-focus kami at pangunahan kami ng iyong Santong Espiritu at ang kapangyarihan mo po ang aming maranasan sa oras na ito. Lord, patawarin niyo kami, patawarin niyo ako sa aming mga karumihan at pagkakamali. Dahil kayo po ang aming Diyos, wala kami magagawa sa inyo, kundi kami po ay magpakumbaba. Kami po ay makinig at magkaroon ng bukas na puso. Yakapin ang bawat salitang aming mapapakinggan. Salamat, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright. I may sit down. Okay. Purihin ang ating Panginoon. Life must go on despite of medyo nagmamorn ang aming family. Because last, Saturday na, no? Considered as Saturday because past 12 midnight, yung aming babying bit-bit dito ay nag-pass away. At nasa St. Peter siya ngayon. It's hard for us kasi wala naman siyang lagnat. Nag-choke lang, nadala sa doctor. But all of a sudden, ay ang bilis. No? So, please pray for us for comfort, lalo na sa kanyang mother. Okay. Ayan. I'd like to greet each and everyone. And despite na mayroon tayong ganitong situation, wala tayong pwedeng gawin kundi papurihan at pasalamatan ng Diyos. Ngayon, ang bagay na binibigay ng Diyos. At we have to really treasure ang mga mahal natin sa buhay. No matter how character na bad or good character na binibigay noon, hindi lang dapat natin mahalin ang kapwa natin na mabuti sa atin. Maging mga taong hindi mabuti sa atin. Dapat nating mahalin. That's the command of God. Amen po ba? Amen? So, I'd like to greet first ang mga nanonood sa atin online, Nanay Sylvia, Pastor Art, and you see si Ate Lot, yan, si Mami Lot, ni Blue, nanonood, and lahat ng mga nanonood sa online. Sister Bing, nakita ko doon. Sister Maan na Singapore. So, keep watching. And the Lord reach you out there kahit na nandyan kayo. Yung presensya ng Panginoon kasama ninyo. Amen? At presensya nyo kasama rin namin dito. Amen po ba? Amen? Are we all excited? Amen. So tayo po ay magpatuloy sa ating series. Ang series po natin is all about mission. Lahat po tayo may mission at may purpose. Tama po ba? So kagalakan ko pong i-welcome ang bawat isa sa inyo. At we acknowledge the presence of yung friend ng aking pamangkin, no, mother ni baby Kena. So nandito sila, welcome sa inyo and hopefully makabalik kayo ulit dito. Alright, so may I ask some questions o isang tanong lang. Meron ba tayong fear sa buhay? Yes, of course. Lahat po. Normal yan. Tama po? Lahat po tayo ay nagkakaroon ng takot. At normal po ang magkaroon ng takot. Sino sa atin dito ang takot sa dilim? Ha? Sige nga, subukan natin patay ng ilaw. Okay. May takot sa dilim, tama po? Ako, before, nung bata ako, sobrang takot na takot ako sa dilim kasi kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Lalo na kapag ka nasa bukid ka. So, talagang madilim. But you don't have choice. But eventually, later on, when I understand, dark and sunlight o yung liwanag, wala namang pinag-iba dahil parehong ibinigay ng Diyos yan sa atin. Yan yung naghahati ng
no, ng ating 24 hours, yung dilim at liwanag. Pero, what are the most important thing is yung strength na binigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? So maraming uri ng takot. Isa sa atin dito yung takot natin yung mawala ng mahal sa buhay. Yan yung ayaw natin talagang mangyari. But we don't have choice. No, talagang mawawala ang bawat isa sa atin. Mauuna lang. No, may mauuna, may mahuhuli, pero eventually lahat po tayo mawawala sa mundong to. Amen po ba? Pero ito ang paalala ko lang. Sa lahat ng bagay na ayaw mong mawala sa'yo, maging prepare ka, maging buhay man yan ng mahal mo sa buhay. Kasi bakit? Ang pinakamahalaga, habang buhay at kasama mo siya, maiparamdam mo, maibigay mo yung pinaka-the best na kaya mo ibigay sa Kanya. Amen po ba? Para wala po tayong pagsisihan. Amen? Can I hear an amen? Okay. Now, pero alam nyo ba, may takot na napakahalagang dapat nating matuklasan na hindi po dapat natin katakutan. Ano yung bagay na yon? Yun yung mag-share ng gospel. Tama po. Sinong kinakabahan kapag nag-share ng gospel? Sino dito yung nakakaranas na gusto ko siyang makausap, gusto ko siyang ma-share si Jesus sa kanya, pero hindi ka nagkakaroon ng lakas ng loob, nagkakaroon ka ng takot. Why? Bakit ka natatakot? Kasi takot ka ma-reject. Takot ka ma-criticize. Takot kang ma-condemn. Takot kang mag-fail. Amen po ba? But what are the most important thing for us is to have courage and strength na galing sa ating Panginoon para ibahagi ang Kanyang salita. Amen po ba? Yung naranasan natin sa Kanya mula nung makilala natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Amen po. Lahat po tayo nabubuhay dahil sa ating Panginoon. Amen? At lahat tayo ay merong grasyang natatanggap araw-araw kung bakit tayo nabubuhay, bakit tayo humihinga. Sabi ko nga hindi natin nakikita ang air. Amen? But the work of the Holy Spirit in our life is just like air. Amen po ba? Pag ang air or ang oxygen na wala sa katawan natin, wala na tayong buhay. Amen po ba? Amen po. So yun yung buhay and we live by grace. It's only by His grace kung bakit po tayo nag-i-exist sa mundong to. Amen? Amen po ba? Now, in Romans chapter 1 verse 16, sabi dito, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles." Ang sabi ng Bible verse dito, I am not ashamed. Sabi nyo nga po, I am not ashamed. So sometimes we are ashamed because we might get rejected. Correct? So, ngunit sinasabi rin dito na ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang gospel ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, yan yung taglay natin, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Minsan, iniisip natin na ang makapagpapabago at makapagliligtas sa buhay ng mga tao ay ang ating kahusayan, sa pagsasalita, yung galing natin, at kung gaano ka naka-attend o nakatapos ng books na binasa or mga trainings, no? Pero hindi. Hindi ito nakasalalay sa ating galing, ang pagbabago ng buhay ng ibang tao o ating kakayahan. Ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos na taglay natin. Amen? Okay? Yung kapangyarihan ng Diyos na naghahari sa atin, and that's a very similar verse sa Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi dito, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth." Ibig sabihin, ang salita o ang gospel ng ating Panginoon ay dapat makarating, makapasok. Even, sabi niya, to the remotest part of the earth. Hanggang kasuluk-sulukan ng mundong to, hanggang may tao. Amen? Walang taong hindi dapat makarinig ng salita ng Diyos. So, ang salitang power dito ay nangangahulugan ng salita at may ibig sabihin ng salitang Griego na dunamis.
na siya rin pinagmula ng ah, dynamite. Nang ibig sabihin, ito ay isang superior or power, isang mahalagang kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos at ipinagkakaloob ng Diyos sa atin upang tayo ay maging kanyang mga saksi. Sabihin nyo nga po, saksi. So tayo po ay instrumento ng Diyos para maging saksi niya dito sa mundong ating ginagalawan. So hindi ito ordinaryong kapangyarihan. Ito ay kapangyarihang mula sa Diyos at nagbibigay sa atin ng kakayahan at kapanatagan upang maipahayag natin o katatagan upang maipahayag natin ang tungkol sa kanyang kapangyarihan sa ating Panginoong Hesus para tayo maging kanyang saksi. Anong ibig sabihin ng witnesses? Ang pagsaksi ay simpleng pagsasabi ng kung ano ang kaniyang nalalaman at kung ano ang kanilang naranasan sa ating Panginoon. Lahat ba tayo ay nakaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon? Amen. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagsaksi. Amen po ba? So kapag wala po tayong ginawa, hindi natin sinasaksihan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pag wala tayong nasabi o wala tayong nabahaginan, ibig sabihin parang wala tayong na-receive na testimony galing sa Panginoon. Wala tayong na-receive na power and change coming from His sacrificial life na binigay sa atin. So ang sinasabi ng Diyos sa atin, magsisimula ka kung nasaan ka ngayon. Sabi niya, kung ikaw ay nasa Jerusalem, pagkatapos sa Jerusalem ay sa Samaria, no, o sa Judea, at hanggang sa mga kasuluk-sulukan ng mundo. So, ibig sabihin, hindi natin kailangang hintayin na maging perpekto tayo bago magamit o bago magbahagi ng tungkol sa ating Panginoon. Amen po ba? Naintindihan po? So, magsimula tayo kung nasaan po tayo sa mga taong nasa paligid natin. Okay? Ikinukwento natin ang ginagawa ng ating Panginoon sa buhay natin at patuloy natin itong gagawin sa ating buhay habang tayo nabubuhay. And that's the power of God. We can do that only, no? If we have the power of God. Hindi po ito tungkol sa kung gaano kakagaling o kung gaano kakahusay magsalita. Hindi po yon. Kung tatanungin kita, what is your favorite miracles in the Bible? Tanungin nyo nga po, what is your favorite miracles in the Bible? Sige, sumagot kayo. Tanungin nyo yung katabi nyo. Sino yung inyong Sino yung inyong favorite miracle in the Bible? Okay? Sinagot ka ba niya? O ikaw, sabihin mo rin yung favorite miracle mo na natatandaan, na na-bless ka. O. Si Brother Deo, hiningitiin lang ako, Okay. Sige, sabihin mo, mayroon ka na bang naalala? Okay. Ikwento mo sa katabi mo, ano yung paborito? Bakit mo siya naging paboritong miracle sa Bible? Paborito mo ba yung nahati yung Red Sea para dumaan yung 1,000 o milyon na Israelites na tumawid sila sa dagat? That's miracle. Amen po ba? Paborito mo ba yung ginawa ni Jesus, yung tubig, ginawa niyang alak? That's a great miracle. Amen po ba? Okay, ikwento mo, bakit mo siya naging paborito? Paborito mo ba yung miracle na binuhay ng ating Panginoong Jesus, si Lazarus? Amen? So that's amazing. Patay na siya pero nabuhay siya muli. That's great miracle. So sinasabi ko sa inyo, ang kapangyarihang iyon na humati sa dagat, na ginawang tubig, ginawang alak yung tubig, na binuhay yung mga patay, yung kapangyarihang ginamit doon, yun din yung kapangyarihang taglay din natin ngayon. Amen? That power is the same yesterday, today, and forever. At hindi lamang yan. Yan din ang kapangyarihang bumuhay sa ating Panginoong Hesus mula sa kanyang kamatayan. Amen? So wala kang dapat ikatakot. Can I hear an amen? At yun din ang kapangyarihan at nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Iyan ang kapangyarihan na mayroon tayo ngayon.
ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kapatid, nasa atin lahat yan. Taglay po nating lahat yan. Uy, can I hear an amen? Amen po ba? Parang hindi ka excited Oh, meron pala ako noon. Yes, kapatid, meron ka noon. Purihin ang ating Panginoon. Okay? Kaya hindi kayo kailangang matakot. Okay po ba? At sinasabi ng Panginoon, kayo ang magiging saksi ko. Amen? May isang kwento tungkol sa isang batang lalaki. Pumunta po siya sa dalampasigan at pagkatapos, kakatapos lamang ng isang napakalakas na bagyo. Okay? Nang makarating siya sa dalampasigan, nakita niya, napakaraming starfish nandun sa shore, no, sa may buhanginan, sa dalampasigan. At nakita niya ang starfish, at napansin niyang ito'y natutuyo na, at dahil sa init ng, napakatinding init ng araw. At alam niya na kapag tuluyan tong nanatili doon, ng starfish na yon, ano mangyayari? Mamamatay, matutuyo, no? At mamamatay say hanggang matuyo. Kaya ang ginawa ng bata, pinulit niya yung starfish at ibinalik doon sa tubig. Okay. Nakakita pa siya ng isang starfish at pinulit niya ulit at itinapon ulit sa tubig. No? Paulit-ulit niyang ginawa iyon at sa paglalakad niya sa buong dalampasigan, pinupulot niya tapos ibinabalik niya ulit doon sa tubig yung starfish na yun. At habang naglalakad siya, meron siyang isang matandang lalaki na nakita at lumapit sa kanya. At sinabihan siya, excuse me? Sabi sa kanya, napakaraming starfish dito sa dalampasigan. Napakarami nila, hindi mo siya kailangang o kayang baguhin ang kanilang sitwasyon. So paulit-ulit yan, babagyuhin, dadalhin sa dalampasigan. Okay? You cannot make a difference, sabi ng matandang lalaki. So, maaaring, sabi ng bata sa kanya, maaaring hindi ko mailigtas silang lahat. Pero may isang starfish akong natutulungan at para sa isang iyon ay may kakaiba akong nagawa. Amen? Now, sinabi doon sa isang quote, you might not make a difference to every person, but you can make a difference to one person. Sa Tagalog, maaaring hindi mo mabago ang buhay ng bawat tao. Pero maaari kang gumawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Amen. So hindi lahat sa atin ay tinatawag na maging katulad ni Billy Graham na mag-share ng gospel sa libu-libong tao sa loob ng dekadang taon. Ngunit marahil, tinatawag tayo ng Diyos na abutin ang isang tao. Isang katrabaho mo, isang kaopisina mo, isang kapitbahay mo, isang kapamilya mo, o isang kaklase mo sa school, o isang kaibigan mo. Maaring hindi ka tinatawag ng Diyos na abutin ang libo-libong tao, pero tinatawag ka ng Diyos na maging tapat sa isang taong inilagay at ibinigay ng Diyos sa buhay mo. Amen po? So ang hinihingi ng Diyos ay hindi ang laki ng audience natin, kundi ang katapatan mo sa Kanyang pagtawag sa'yo. Amen? So kaya ang title po ng pag-uusapan po natin ngayon, One Soul, One Spirit, One Step, One Life at a Time. Okay? Can you say it again with me? 3, 2, 1, go. One soul, one step, one life at a time. Isa pa. One soul, one step, one life at a time. Okay? Hindi mo po kailangang abutin lahat. Maging tapat ka lang sa isang taong ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? At yung isang tao na yun, pag ipinagkatiwala sa iyo, susundan po tayong lahat. Amen po ba? So tingnan po natin si Philip. Si Philip, isa po siyang evangelist. At kung paano niya isinakatuparan ang kanyang buhay. Alright? So one soul, one step, one life at a time. So paano gawin ito? First point, start where you are. Paano ito ginawa ni Philip? Nag-start siya kung nasan sa doon. Acts chapter 6 verse 3. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of spirit
full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. But sabi niya dito, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Okay. Lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga disciples, naging sobrang abala sila sa paggawa ng kanya-kanyang ministry. At napabayaan na nila ang iba sa kanila, yung napakahalagang responsibility. Sabi niyo nga po, responsibility. At napabayaan din nila ang pamamahagi ng pagkain sa mga balo, at kaya ang sinabi nila, nagbungkahi sila, humanap tayo ng 7 pang ibang pwedeng maging katulong natin sa paggawa sa ministry. So anong qualification upang makapaglingkod sila sa pamamagitan ng pagkain o pag-share, pagbahagi ng pagkain? Anong skills? Dapat ba may skills? Anong sinasabi ng verse? Sila ay kailangang kilala bilang mga taong full of the Spirit and wisdom. So, pag sinabing kilala, hindi po tinanong at hindi sinabi, dapat magaling magsalita, dapat magaling magluto, dapat ganito, dapat may skilled sila. Hindi po eh. Ang sinabi, full of the Spirit and wisdom. Ito yung tungkol sa character, hindi po skills ang sinasabi dito. Amen? Nais ng Diyos na gamitin ang mga taong may tamang karakter. Hindi kinakailangan mahusay ka agad sa lahat ng bagay. Amen po ba? Oo, maaari pong pag-aralan at maaring paunlarin ang skills, ngunit higit sa lahat, ang itinatanong muna ng ating Panginoong Diyos, kumusta yung puso natin? Kumusta yung karakter natin? Kumusta yung pagkatao natin? Amen po? Acts 6:5 sabi niya, the statement found approval with the whole congregation. So, inapprove. And they choose. So, nakita nila, ito yung mga taong ito, isa dito si Philip. Sabi niya dito, and they choose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. And Philip, and Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. So makikita natin dito na ipinapakilala sa atin si Philip. Wala pa po siyang background kung sa evangelist, kung ba sa preacher, hindi pa. Wala pa. Ano lang pong makikita sa kanya? Full of the Spirit and wisdom. Amen? Hindi pa siya isang mangangaral, pero tapat na siya sa anumang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Nakuha nyo? Now, alam nyo yung naging hamon at encouragement sa kanila lahat? Para sa ating lahat dito, mga kapatid, ano yung nagiging hamon ng Diyos para sa atin? Ano man ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos na gawin, maging tapat ka kung nasaan ka ngayon at sa anumang ibinigay na bagay na nasa sa iyo ngayon. Amen po. Can I hear an amen? Hindi mo kailangang hintayin na magkaroon ka ng malaking ministry o posisyon para maging faithful. Maging tapat ka muna sa maliit na bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo ngayon. Can I hear an amen? Now, fast forward. Anong makikita natin dito? Acts 8 verse 1. On that day, great persecution began against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria. Ito, pag sinabing persecution, tingnan po natin yung mapa. Dito, nasa Jerusalem po silang lahat. Pagkatapos, ano yung nangyari? Dahil sa pag-uusig, dahil sa persecutions, nagsipangalat sila. Si Philip, mula sa Jerusalem, napunta po siya sa Samaria. Ang Samaria, from Jerusalem to Samaria, 30 to 35 miles. So sa kilometer, about 50 kilometers ang layo. So, anong uri ng pag-uusig yung nangyari noon? Bakit sila nangalat? Hindi pag-uusig na balitaktakan, yung nakikipagtalo, hindi ganoon eh.
papatayin sila. Pinapatay talaga sila, literal. Okay? At kung iisipin nyo, si Stephen, yung unang pangalan na binanggit, the martyr, isipin nyo, meron kayong kasama sa church, isang kapatid katulad ni Stephen. No? Dahil sa pananampalataya, binugbog siya, pinagbabato siya, hanggang sa siya ay mamatay at mawala ng buhay. Di ba masakit po yun? At siguradong ikaw mismo, magkakaroon ka ng takot at makaisa ka sa tumakbo at tumakas para hindi ka madamay sa Kanya. Amen? Pero masakit po mawala ng mahal sa buhay. Iyan mismo ang naranasan ng mga mananampalataya noon. Kaya sila'y nangangalat. Pero nakakatawa ganito. Ano naman ang ginagawa ni Saul at that time? Si Saul, siya po si Apostol Pablo. Isa siyang pinunong sundalo ng mga Romano. Si Saul ang pumupunta sa mga bahay-bahay at kinakatok ang mga pintuan, at kapag nalaman nilang may Kristiyano doon sa loob na yon, hahatakin nila yon, kakalad ka rin nila yon, bubugbugin nila yon, at dadalahin doon sa kulungan. Walang mahalaga sa pag-uusig ng buhay para sa kanila. Yung buhay sa kanila, Kristiyano, yung buhay, hindi mahalaga yon sa kanila, sa mga umuusig. Wala silang pakialam sa buhay. Ang alam nyo ba, na kung ano yung nangyari? Ipinapakulong sila, wala silang kalayaan, hinihiwalay sila sa kanilang pamilya. Tama? Masakit o sobrang masakit? So hindi mo magawa ang mga bagay na gusto mong gawin dahil nakakulong ka. Pero anong kasalanan mo doon? Dahil ipinamamahagi lang yung salita ng Diyos, yung gospel. Amen? Ito yung mas napakahirap, ito yung mas napakabigat sa buhay nila. At ang tanong sa inyo ganito, lahat po tayo dumaranas ng mga paghihirap sa panahon, na mga panahon na naghihirap po tayo. Pero ang tanong, paano po tayo tumutugon sa Panginoon despite of those sufferings and trials na nararanasan natin? Tingnan natin kung paano tumugon ang mga taong ito noong sila ay nangalat dahil sa mga pag-uusig, dahil sa mga persecutions. Acts 8 verse 4, sabi niya, those who had been scattered went. So minsan, kapag ka po tayo nakakaranas ng so much pain, we question the goodness of God. Tama po ba? So nagtatanong tayo, talaga mabubuti ang Diyos? Talaga bang nagmamalasakit ang Diyos? Talaga bang sinasagot ng Diyos sa mga panalangin ko? At nagsisimula na tayo mag-isip at magkumpara ng ating sarili sa iba. Lord, bakit sinasagot mo yung panalangin niya? Bakit yung panalangin ko hindi mo naman sinasagot? Paano naman ang mga pananalangin ko? Bakit hindi mo sinasagot ang lahat ng mga prayers ko? Alam mo ba? Hindi minsan natin lubos na maunawaan kung bakit may sakit, bakit naghihirap, at bakit may mga pagsubok sa mundong ito. Yan. Lalo na pag nandun tayo sa peak ng problema natin. Pero itong pansinin nyo, sa Book of Acts, mapapansin niyo ito. Sa bawat pagkakataong may mga pag-uusig, lalo namang kumakalat ang gospel. Scattered, tama po ba? Tumatakas sila para sa buhay nila, tama po ba? Pero saan man maglanding ang buhay nila, ang paa nila, nakakapag-share, kumakalat ang gospel habang sila ay inuusig. So the more na inuusig sila, the more na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumakalat. The more na ang testimony ng Panginoon ay namamayagpag. Amen? And it's so really amazing. Kapag nakita mo yung paulit-ulit na ito, yung pattern. Sabihin nyo nga po, pattern. So pattern pala siya ng Panginoon. Lalo na kapag ikaw ay pinipersecute because of the gospel, because you belong to the family of Christ, yung totoong kalayaan, no? Hindi ka religious person, kundi ikaw ay real person of being as sons and daughters of God. Amen po ba? So at nakikita ko rin,
na nakasalalay ito sa kung paano tayo tutugon sa Diyos kapag ka po tayo ay pinapersecute. Amen? Kapag ka po tayo nakakaroon ng problema. Kapag nakakaranas ka ng sakit. Kapag pinagdadaraanan mo ang napakatinding pagsubok ngayon. Maaring, tandaan mo to, kaano man kasakit, ano man ang dinadaanan mo, maaaring ito rin ang ginagamit ng Diyos, ang sakit na iyon, para sa kanyang kabutihan at kaluwalhatian. Can I hear an amen? Di ba, minsan may pinris ako, in times of crisis, mas doon mo nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay mabuti. Tama po ba? Ngunit maging ang mga masasamang bagay, masasakit at mga mahihirap na bagay ay ginagamit ng Diyos para sa ating ikakabuti at para sa kanyang kabutihan at kaluwalhatian. Amen? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang dahilan kung bakit may mga luhang pumapatak sa iyong mata, at marahil may mga luhang bumabagsak mula sa iyong puso gabi-gabi, mga bagay na pumupuyat sa iyo at nagdudulot ng sakit sa puso mo, ang sinasabi ko sa iyo ito, magtiwala ka sa Diyos. Manampalataya ka na ang Diyos ay mabuti. Can I hear an amen? At ito ang aking panalangin. Na balang araw at nawa hindi na magtagal, ang mga sakit na pinagdadaanan mong ito ay maging mga kwento na lamang ng iyong buhay na maaari mong ibahagi at maipangaral ang mabuting balita na sa mas marami pang taong nakapaligid sa buhay mo. Amen po ba? Testimony. Darating ang panahon na masasabi mo, mahirap man ang pinagdaanan ko, pero naging daan ang mga ito upang makita ko ang kabutihan ng Diyos at maibahagi ko ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao na nakakasama ko. Amen po ba? Acts 8:5-7. Sabi niya, Philip went down to the city of Samaria and began proclaiming Christ to them. So from Jerusalem to Samaria, nag-preach siya doon. The crowds with one accord were giving attention to what was said by Philip as they heard and saw the signs which he was performing. Na-amaze yung mga tao. And verse 7, For in the case of many who had unclean spirit, yung mga sinasapian na masamang espiritu, we were coming out of them shouting with a loud voice, and many had been paralyzed and lame were healed because of the gospel. Wow! Ano nangyari kay Philip? Pumunta siya ng Samaria. Ngayon, si Philip, isang pangalang Greek. Maaaring si Philip na isang Griego kasi parang dual citizen siya. Mixed breed. Kumbaga. No? Half German, half Shih Tzu. Ano ba? Ano ba yun? Ano? Half Hudyo, half Greek. Ayan. At sa lahat ng lugar ay maaari mong paglingkuran ang Samaritano sa lugar ng hindi mo gugustuhin. Yung lugar na yun, ayaw niya yun, hindi niya gustong puntahan yun. Maglilingkod ka doon? Hindi ito, yung Samaritan, Samaria, ito yung isang lugar na hindi mo siya gugustuhin pagmisyonan. Okay? Hindi mo siya gugustuhin para maglagay ka ng ministry doon. Bakit? Dahil ang mga Samaritano, sa illustration, kalahating Hudyo at kalahating Hentil. Kaya sa paningin ng mga Hudyo, siya ay Hudyo, may matinding alitan at hindi pagkakasunto sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano. Hindi sila gusto ng mga Samaritan, o hindi, ang mga Samaritan ay hindi gusto ng mga Hudyo. Kasi mustard, parang mga elite yung mga Hudyo eh. So mga Samaritan ay parang mga taksil para sa kanila. Ang mga taong hindi nanatiling tapat sa kanilang lahing Hudyo at sa kanilang pinagmulan. Okay? So, kahit wala ito sa comfort zone ni Philip, pumunta pa rin sa doon sa Samaria upang ipangaral at ipalaganap ang mabuting balita.
At ito ngayon yung nangyari. Maraming miracles ang naganap. Naging napakatagumpay ng ministry ni Philip doon pagdating sa Samaria. Kaya nga sabi niya, sa verse 8, so there was much rejoicing in that day. So, meron na siyang napakalaking ministry doon. Maraming mga miracles ang nangyari. Tandaan niyo po ito. Lahat ng mga pag-uusig na ito sa ating buhay, lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, okay? Lahat ng yan ay nauuwi sa kabutihan. Di ba ayaw niyang pumunta? Hindi lugar na gusto niyang puntahan para mag-ministry. Pero ang isang bagay na masama ay kayang baguhin ng Diyos. God can turn it around for good. Amen? Let me ask you. Nagdudulot ba kayo ng kagalakan saan man po kayo magpunta o naroon? Nagdudulot ba kayo ng malaking kagalakan kapag pumapasok po kayo sa inyong opisina? O kapag dumarating kayo, sinasabi ba nila, wow, ayan na siya. So excited ba sila na kapag ikaw ay dumarating? O umiiwas sila kapag ikaw na ang dumarating? So dalawa lang yon. Natutuwa sila o naiinis sila kapag dumarating ka? Nagdudulot ba kayo ng malaking kagalakan kapag kayo ay nasa paaralan? Mga estudyante. Nagdadala ba kayo ng malaking kagalakan sa inyong mga kapitbahay? O baka nga pinag-uusapan pagdating ninyo, nagagalak sila kasi kung anong pag-uusapan nyo, yung anong latest. Okay? Ito yung encouragement ko sa lahat. Ano man po ang ginagawa ninyo, saan man po tayo magpunta, maging pagpapala tayo at magpapalakas kayo sa taong nakapaligid sa inyo. Dahil ang paraan ng pagbabahagi ninyo, dahil sa parang ng pagbabahagi ninyo ng salita ng ating Panginoon. Amen? Yung pagbabago, transformation ng buhay natin, yun yung nakikita sa atin. Maging isang taong nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kagalakan sa iba dahil nakikita nila si Jesus sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tinatanong ko kayo, sino ang sinasabi ng Diyos sa iyo na abutin at para kumustahin siya? Sa iyong isip, sinong tao yung ipinapaalala sa iyo ng Diyos ngayon para siya'y kumustahin? Meron ba? Huwag natin itong sayangin, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang mga paraan at mga pag-uudyok ng Diyos sa iyong puso. Huwag kang mag-atubiling kumilos ngayon. Abutin mo ang taong inilagay ng Diyos sa iyong puso para siya'y kumustahin. Baka mamaya, hindi mo alam, nag-iisip na siya na magpakawala o magpakamatay. Tama po ba? Acts 8 verse 26. But an angel of the Lord spoke to Philip saying, ito na, may panibagong task. Get up and go south to the road that descends from Jerusalem to Gaza. So this is a desert road. So disyerto po siya. Mula sa Samaria, saan man po siya ma-assign? Desert road. Ang desert road from Samaria ay aabot po siya ng 100 kilometer. Malayo. So isang daan ito na hindi gaanong dinadaanan ng mga tao at talagang kakaiba yung utos ng ating Panginoon. Minsan si God, may mga pinapagawa sa atin na hindi natin minsan naiintindihan. Okay? Maaring sinasabi ni Philip, grabe naman Lord, ang saya-saya ko na dito sa Samaria. Ayoko dati dito. Ngayon, masaya na ako dito dahil sa dami ng himala na ginawa mo dito, ang daming naligtas, ang daming nakalaya, ang daming gumaling. It's a great miracle. Bakit mo ako ngayon papupuntahin doon sa South Desert? Amen? Ang matindi noon, desert yun, walang masyadong dumadaan. Walang masyadong taong pumupunta. Disyerto eh. Bakit mo ako dadalhin doon? Alam ninyo, ang isang magandang aral dito ay ito. Minsan,
nililid po tayo ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi po natin nauunawaan. Tama po ba? Ang mahalaga dito, hindi po yung utos kung paano tayo tutugon. Amen? Tutugon ba tayo ng may katapatan at pagsunod sa Diyos? Sasabihin mo ba, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, manatili tayong tapat? Sabihin mo. Manatili tayong tapat. Dahil maaaring isang kaluluwa lamang ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, pero ang isang kaluluwang iyon ay napakahalaga sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, one soul, one step, one life at a time. So, start where you are, just like Philip. Then number 2, take the next step. Sabihin nyo nga po, take the next steps. Okay, Acts 8:27-28. Sabi niya dito, so he got up and went. Pumunta siya. And there was an Ethiopian eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. And he had come to Jerusalem to worship. Now, pero, alam nyo ba kung ano? Dito, muling pumasok ang pananampalataya niya. Hindi mo kailangang malaman mula sa Diyos ang lahat ng detalye ng gagawin mo. Kailangan mo lang handa kang gawin ang unang hakbang sa pananampalataya. Magpatuloy para sa isang kaluluwa, isang pagkakataon, isang buhay sa bawat pagkakataon. Amen? Para sa marami sa atin dito, maaaring hindi natin kailangang maisakatuparan ang lahat ng layunin ng Diyos para sa atin. At maaaring hindi rin natin malaman ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Because we never take the next step. Ang kailangan lang natin, let's take the initiative. Take the initiative. Kailangan mong gawin ang unang hakbang. Maging sa mga bagay na nakikita nyo sa church, take the initiative. Ask. At ano yung mga nangyayari sa gagawin niya noon? Nakilala niya po ang isang eunuch, Ethiopian eunuch. Mula po ito sa ibang bansa, nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Pero ano nangyari habang papauwi na yung eunuch after niyang sumamba doon sa Jerusalem? Nakaupo siya sa kanyang karwahe at binabasa ang aklat ni Propeta Isaiah. Ito yung eunuch, binabasa niya. Hindi ba ang Diyos napakagandang timing, ang galing mag-match ng timing ng ating Panginoon? Sino po sa atin dito ang pwedeng mag-akala na pupunta sa isang daan na yon na hindi dinadaanan usually ng mga tao ang isang eunuch? At siya mismo, sa daang yon, nakatagpo niya doon ng eunuch si Philip. Ano ang binabasa ng eunuch at ano ang binabasa ni Philip? Pareho. Si eunuch, nasa Old Testament ang binabasa niya. At si Philip, nasa Acts sa New Testament ang binabasa niya, pero iisa ang ibig sabihin ng word na binabasa nila. So napaka-perfect ng timing ng Diyos. Have you ever experienced that in your personal life? I am sure. Yes. Nagmamatch siya. So pinapakita nito na kapag kumikilos ang Diyos, inaayos niya ang mga pangyayari at inilalagay niya ang tamang tao sa tamang lugar, sa tamang panahon, upang maisakatuparan ang kanyang purpose. Amen. Okay, sinasabi ng Diyos sa atin, may mga na-miss na ba tayo na mga opportunities? Yes, sobrang dami. Diba? Sana, naiisip ko siya ipanalangin. Naisip mo na, ilang beses mo siyang naalala, and then all of a sudden, wala kang ginawa, mabalitaan mo, namatay na siya. Yun na pala yun.
Pero ito dalangin ko, na wag nawang mula ngayon, wag nawang palangpasin ng bawat isa sa atin anumang pagkakataon dahil lamang sa takot po tayo o dahil sa hindi po tayo sumusunod sa Diyos. Once na ibinigay ng Diyos sa atin ang burden, once na ipinaalala ng Diyos sa atin ang dapat natin gawin, we need to take that action. Take the initiative. Amen? Kung titingnan po natin ito, paano po kumilos ang Diyos? Inanyayahan po ng eunuch si Philip. Makikita natin ito na gumagawa ang Diyos sa puso ng mga tao. Gumagawa rin ang Diyos ng tamang panahon sa bawat tao. At gumagawa rin siya sa mga kalagayan at sa sitwasyon ng bawat tao. Kahit sino sa atin. Ang Diyos ay gumagawa. Alam mo kung bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti. At siya ay mabuti sa lahat ng panahon. Whether nandun ka sa sitwasyong masakit, mahirap, or even sa panahon ng iyong kasiyahan. And God works even if we don't see it. He is working. Amen? Even when we don't feel it, He is working because He is a good God. And a good God never stop working in people's lives. Amen? Sino ang nais ng Diyos na iyong abutin at bahaginan ng kanyang pag-ibig? Kapansin-pansin, gayon pa man, hindi talaga ito yung gusto natin eh. Pero wala tayong magagawa eh. Ayaw natin ng trials. Tama po? But God uses trials. God uses transitions. God uses tragedies. God uses time of waiting to get people's attention. Amen? Ayaw natin lahat yan. But yan ang minsang ginagamit ng Panginoon para makuha niya ang ating attention. Maaring tinitingnan mo rin ang sarili mong buhay. Kapag binalikan mo yung buhay, marahil, may mga pagkakataon na dahil sa mga pagsubok na pinagdadaan mo, naging mas bukas ang puso mo na makinig at tumanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan yun. O marahil may mga panahon na naghihintay, mga trahedya, o mga masasakit na mga pangyayari na naging dahilan upang mas naging bukas ang pakikinig natin sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Amen? At marahil, may mga kaibigan ka na ngayon ay dumadaan sa mga pagsubok o trahedya. O baka inilagay ka ng Diyos sa buhay nila upang maging kaibigan ka nila, upang makasama mo sila at maabot mo sila at maibahagi mo sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Amen? So tingnan niyo po ito. Ang talatang binabasa po ng eunuch o ng eunuch mula sa kasulatan sa Isaiah ay nasa Acts 8:32-33. Ito po yung binabasa ni Philip. This is the passage of Scripture the eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent. No? So he did not open his mouth, and his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. Hulaan niyo po, sino po ang tinutukoy dito sa passage na to? Sino? Sino po? Can you make it louder? Sino pong tinutukoy? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Okay? So makikita mo ba kung paano kumilos ang Diyos? Pumunta si Philip sa isang daang patungo sa disyerto at nagkataon na doon din po yung isang Ethiopian eunuch at nagkaroon din sila, no? At dala niya ang aklat ni Isaiah ng eunuch. Na kung babasahin mong aklat na iyon sa Isaiah, sa kabanatang ito, makikita din natin kung ano yung same halos na mensahe doon sa binabasa niya sa Acts, yun din yung binabasa ng eunuch.
Nakita niyo yung pagkilos ng Diyos? Nagkataon na yung eunuch na nangangailangan ng paliw. Hindi niya naintindihan eh. So kumilos ang Diyos sa buhay ng mga tao, kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga tao. Nakikita mo man po ito o hindi. Amen? Acts 8:34, sabi niya, then the eunuch asked Philip, tell me, please, who is the prophet talking about himself or someone else? Amen? So siya mismo. Ngayon, nagsimula na siyang ipahayag ang gospel. None other than our Lord Jesus Christ. Ito yung binabasa po ng eunuch. Isaiah 5:3-5. Sabi niya dito, 53, verse 5-6. Sabi niya, but he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds, we all like sheep. O, di ba? Yun yung binasa kanina. And have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord was led in him and the iniquity of us all. Naintindihan niyo po ba yung gospel? Narito po ibig sabihin ng gospel. Tandaan po natin ang gospel. Number 1, the gospel is God's promise. The gospel is man's problem. The gospel is God's provision. And the gospel is man's proper response. So, ang pangako ng Diyos ay mabuti. Amen po ba? Nagkakaroon tayo ng walang hanggang relasyon sa Diyos sa ating pagtanggap sa Kanya. Isang relasyon na nagsisimula ngayon at magpapatuloy magpakailanman. Amen? Ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng tamang relasyon mula ngayon. Sabihin nyo nga po, mula ngayon. Lahat po tayo may napakalaking problema. Lahat po tayo, ano yung malaking problema natin? Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo ay nagkakasala. Amen. At dahil sa kasalanan, hindi mo kaya makapasok sa langit. Wala po kahit isa sa atin na basta makakapasok sa langit. Okay? Hindi natin matutumbasan ang kabutihang nagawa ng ating Panginoon. Hindi po natin matutumbasan na kahit maglingkod pa po tayo sa simbahan, hindi po natin matutumbasan yun. At hindi rin po yun magiging dahilan para po tayo ay makapasok sa langit. Hindi po natin kayang tumbasan na paggawa ng mabuti, no, gagawa ka ng mabuti para makaligtas ka para makarating sa langit. Hindi po magiging sapat yon. Hindi natin po kayang paghirapan o pagtrabahuhan ang ating kaligtasan, ang daan patungo sa langit. Hindi po natin kaya. Sapagkat napakalaki ng agwat natin sa ating Panginoon. Anong agwat natin? Bilang tao sa ating Diyos? Kasalanan. Ang Diyos po ay banal. Amen po ba? So nakita ng Diyos ang kalagayan po natin. Kaya ano na po ang ginawa ng Diyos? Alam niyang pilit nating isinusuko natin ang ating buhay para siya'y maabot. Pero hindi po posible sa sariling kakayahan ng tao. Kaya sa halip ng tao ay abutin ang Diyos na po ang umabot sa atin. Ipinagkaloob niya ang ating Panginoong Hesukristo para ialay sa atin. Para siya yung handog para sa atin. Amen po ba? Yung kanyang buhay, inalay, siya yung nagsakripisyo, siya yung nagtiis, siya yung hinagupit, siya yung dinuraan, siya yung sinaktan, at hanggang sa ipako sa krus para sa ating kaligtasan. Para tayo ay maging malaya. Amen? Kaya yung ginawa ng ating Panginoon, ang sinabi niya, I am the way, the truth, and the life that no one comes to the Father except through Him. So yung cross na yun, anong sakripisyo lang nating maiaalay ngayon? Yung tiisin nating wag tayo magkasala at wag magpatuloy sa pagkakasala.
lahat ng ginagawa natin na hindi tama, alam natin yan sa sarili natin, we need to stop. Amen? We can only do that through the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At mula ngayon, yan ang magiging buhay natin. Amen? He shed His blood to forgive our sins in our past, in our present, and in the future. Yan ang paraan ng Diyos para sa pagbabayad ng kasalanan natin. Tanong, may halaga po ba ang isang regalo? Sino ang naniniwala na may halaga ang isang regalo? Amen. Now, para sa nagbigay, may halaga ang regalo. Amen po ba? May kapalit ito at may halaga para sa nagbibigay. Pero sa tumatanggap, libre po ito. Amen po ba? Kaya regalo libre. Hindi mo ito kailangan bayaran ang regalong ibinagkakaloob o binibigay sa iyo. Ganito po pagdating sa kaligtasan. Binayaran na ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Ginawa na niya ang lahat para sa atin. So ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin ang regalo. So mamaya sa pagtatapos natin, yung regalo na yan yung i-declare natin. At tatanggapin natin mula sa ating Panginoon. Verse 36, and they went along the road. They came to some water. Ang nangyari? Nagbiyahe yung dalawa, ang eunuch, si Philip, at nakakita sila ng tubig. Look, may tubig. Okay? Ano pang magpe-prevent sa akin para hindi ako mabaptize doon sa tubig? And he ordered the chariot to stop. No? Anong ginawa? Lumubog si Philip at saka yung eunuch doon sa tubig at nagpabaptize siya. So makikita dito, naniwala at nanampalataya ang eunuch na siya ay dapat magpabaptize. Na siya ay dapat maglinis. May tanong po ako sa inyo. Binabago ba ng Diyos ang ating buhay? Binabago ba ng Diyos ang ating buhay? And that's miracle. Tama po ba? That's great miracle. Naniniwala ba kayo that life works is still in progress? Yes. Bakit? For us to become more humble. Sino dito ang humble? Buti na lang walang nagtaas ng kamay. Okay? Lahat po tayo. Nasa proseso ang buhay po natin. Amen po ba? Ibig sabihin, tinatawag tayo ng Diyos na lumabas po sa ating comfort zone at lumabas sa ating mga hangganan at tunay na gawin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya progressive po yung buhay natin. Proseso po yung buhay natin. While we were still here on earth, kailangan po nating magpaproseso sa Diyos. Amen po ba? So one soul, one step, one life, and one life at a time. So start where you are, take the next step, and expect God to move. Alright? Now, Acts 8:39. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away. Grabe ito si Philip, no? Parang inasnap, biglang dinala ni Lord kung saan. And eunuch no longer saw him, but when he was he went on his way rejoicing. Sobrang napakasaya. Naranasan niyo ba yon yung unang honeymoon days ninyo sa ating Panginoon? Have you experienced that? Talagang, wow, overjoy, sobrang grabe yung pagpapala na tinanggap yung peace, yung joy, hindi mo kaya i-explain. Amen? But Philip found himself, verse 40, at Azotus. And as he passed through, he kept preaching the gospel to all the cities until he came to Caesarea.
Saan po nag-start si Philip? Jerusalem, Samaria, and then doon sa South Desert. Eh ngayon, nasa naman na siya? Nasa Caesarea na siya. Okay? Then pagkatapos ng meeting with Ethiopian eunuch, what happened? All the way to Asontos. Nag-share ng gospel. Alam niyo si Philip? No, yung pagkakatawag sa kanya and continuous na ginagawa niya yung pag-share ng gospel. Alam mo ba, para sa ating lahat, hanggat ikaw po ay nabubuhay, hanggat ikaw po ay humihinga, ibig sabihin, may layunin po ang ating Panginoon sa iyong buhay. Amen? Ngayon, gusto kong tanungin mo po yung inyong katabi. Okay? Gawin mo Mukha bang siyang humihinga? Tanungin mo po. Humihinga pa po ba yung katabi nyo? Tingnan nyo, hawakan nyo yung pulso, kung meron. Sigurado ba siyang humihinga pa? O baka tulog lang yan? Okay? So kung nakikita mong humihinga pa yan, ibig sabihin, okay? Habang humihinga pa yan, meron pa pong layunin yan sa buhay niya. Amen po? So yung katabi mo, may layunin pa yan sa buhay niya. Amen? Sabi mo, may layunin pa pala tayo. Okay? Hindi ka pa tapos. May ginagawa pa ang Diyos sa buhay mo, may purpose pa siya para sa iyo. Amen po ba? Oh, sabihin mo sa iyong asawa, kung yung asawa mo katabi mo, uy, may purpose tayo, may pinapagawa si Lord sa atin. Verse 39, when they came up out of the water, when the Spirit of the Lord snatched Philip away, and the eunuch no longer saw him, but he went on his way rejoicing. So, ano nangyari kay eunuch? Ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba tumigil siya sa... Tingin nyo siya nag-share? Hindi. Kasi wala na tayong narinig at balitaan sa kanya eh. Tama po ba? Pero ito yun. Dahil sa sobrang overjoy, di ba pagka ikaw meron kang blessing o meron kang kagalakan, hindi ka matitigil na hindi mo ibabahagi ito. Asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, hindi mo siya patutulugin hanggang hindi ka pinapakinggan. Tama po? And I believe, yung hunger na yon, gagawin ng bawat isa sa atin para sa ating Panginoon. Can I hear an amen? Amen. Yan. Amen? Ngayon, now, kapag natagpuan mo na ang sagot na matagal mo nang hinahanap, natural lamang na gusto mong ibahagi ang lahat ng iyong natanggap at iyong natagpuan mula sa ating Panginoon. Amen po? Ganon din yung palagay kong nangyari kay eunuch. Marahil, habang siya ay naglalakad pa uwi, siguro kahit sinong tao na hindi niya kilala, kinakausap niya. Alam mo, I'm blessed. You know Jesus? You know Him? He's so powerful. I have joy. I have peace. I'm healed. You know? Alam mo yun, baka kahit sinong makita niyang iika-ika, tara, pag-pray kita. Amen? Praise God. Nawa, yung init na yon mangyari at yung init na yon mangyari at maganap sa bawat isa sa atin. Have you ever desired that? Amen? That kind of spirit? Alam natin kung ano yung karanasan natin. Kapag meron kang isang bagay na nais at karanasan na naranasan mo at testimony mo para sa Panginoon, share it for the glory of our Lord Jesus. Amen po ba? Yan po ang aking panalangin sa bawat isa sa atin. Amen? Kung binago ng Diyos ang iyong buhay, higit na kapayapaan kaysa dati. Kung binigyan ka ng Diyos ng layunin, ng kabuhayan, higit kaysa sa dati, bakit hindi mo man lang ibahagi sa iba kung ano yung iyong nararanasan? Hindi para ipagyabang, kundi para mag-glorify ang Diyos sa buhay mo at nang si God ay i-glorify din ng tao na yon. Amen? Sino yung nasa sa isip mo na ipanalangin para kumustahin? Amen po? So wag nating ipagwalang bahala. Wag po nating ipagpaliban.
Huwag po natin sarilinin ang biyayang ating tinatanggap. Magkaroon po tayo ng sense of urgency. May pagmamadali at pagmamalasakit dahil ang maaaring taong kaharapin mo ngayong araw na to, ngayong oras na yon, sa oras na yon, ay nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng kapayapaan, nangangailangan ng bagong buhay, nangangailangan ng restoration ng kanyang buhay na walang ibang pwedeng magbigay kundi ang Panginoong Hesus through you. Amen? And lastly, one soul, one step, one life at a time. Start where you are. Take the next step. Expect God to move. Keep moving forward. Who's God telling you to reach you out to? Mga minamahal kong kapatid, sino ang sinasabi ng Diyos sa iyo na abutin mo at para lapitan? Naalala ko po yung kwento ng starfish. Sino yung sinasabi ng Diyos sa iyo na para abutin at tulungan? Marahil may isang taong unti-unti nang natutuyo ang spiritual na buhay. Maaaring alam niya ito o hindi. Ngunit unti-unti siyang lumalayo at natutuyo sa kanyang relasyon sa Diyos. Na kung hindi siya manunumbalik sa Diyos, darating ang walang hanggang buhay na hiwalay sa Kanya. Kaya sino ang inilagay ng Diyos sa iyong puso para siya ay abutin? Isipin nyo. Sino ang sinasabi ng Diyos sa iyo na lapitan mo siya, kausapin mo siya, ipanalangin mo siya, at takayin mo siya pabalik sa presensya ng ating Panginoon? Mark 1:17-18. Sabi niya, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." Ito pong challenge ng Diyos para sa ating lahat. That we will do our part. Be available. Be bold. And be compassionate. One soul, one time, one life at a time. Amen? To God be the glory. Tayo po tayo lahat. Ang nais ng Diyos at ang challenge ng Diyos para sa ating lahat ang maging available po tayo. Maging bold po tayo. At maging compassionate po tayo to really share the Word of God. Isang tao lang. O two person. Maybe, hindi lang isang tao ang binapaalala sa atin ng Panginoon sa atin. Kung mahal ka ng Diyos, mahal din sila ng Panginoon. Pero kailangan nila ng isang taong katulad mo na magre-reach out sa kanila. Praise God. Praise God. Let's pray. Ama naming banal na nasa langit, lumalapit kami sa iyong harapan. O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoong Hesus, sapagkat hindi sa pamamagitan ng kagalingan ng pagsasalita, hindi po sa husay, hindi po sa talino namin, maililigtas ang tao, kundi sa iyong kapangyarihan lamang nanggagaling ang tunay na kaligtasan. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoong Hesus, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataong maging iyong mga instrumento. Kahit kami ay mga taong wasak, kahit kami ay mga taong mahina, hindi po kami perpekto. Pero kamangha-mangha pa rin, Panginoon, ang naisin mo para sa aming buhay. Nais mo pa rin kaming gamitin, Panginoon. Ama, amin pong dalangin ay kapag kinukumbinsi o inihikayat mo kami na magkaroon kami ng spiritual na pag-uusap sa isang tao, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas, ng loob upang sumubok, upang makipagsapalaran para sa
isang tao na yon dahil yon ay mahalaga para sa iyo. Pag binibigyan mo kami, Panginoon, ng mga pagkakataong makipag-usap at lumapit sa mga tao, tulungan mo kaming huwag itong palampasin. Tulungan mo kami at bigyan mo kami ng sense of urgency, Lord God. Give me courage, Lord God, to take initiative. Give me courage and strength for us to have boldness. Make ourselves available and be compassionate, Lord God, for the lost. For those people. Maybe those person, kaibigan namin, kapatid namin, kamag-anak namin, malapit sa buhay namin. Give us courage and give us wisdom. Give us strength, Lord. Give us boldness and confidence, Lord. At para sa ilan sa amin, Panginoon, na narito ngayon, marahil, mas makaka-relate kami sa istorya ng Ethiopia. Isang eunuch. May mga tanong kami. May mga bagay kaming hindi namin nauunawaan. Ngunit nais naming ipaalala sa inyo, Panginoong Hesus, na walang ibang sagot kundi ikaw lamang. Oo, sinasabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Pero Panginoon, tulungan mo kaming maging handa at gamitin upang maipakilala ka sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ng sagot sa kanilang mga katanungan. Mga taong nangangailangan ng pag-asa. Pagpalain mo kami. Tulungan mo kami. Gabayan mo po kami. Sa mga oras na ito, Lord, anuman po ang mga bagay na dinadaanan namin sa buhay, Lord, ang iyong pag-ibig ay sapat para maramdaman namin ang iyong yakap. Lord, anuman ang kulang sa amin, Panginoon, ang iyong biyaya ay sapat para ikaw ay aming pasalamatan at aming tanggapin ang lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Dakila ka, O Panginoon. Sambahin ka at purihin ka, Panginoon. Lord, alam mo po ang dahilan kung bakit kami nandito. Upang ikaw ay purihin at upang ikaw ay sambahin. Lord, listen to their voice and listen to their prayers. Let the desires of each and everyone's heart, Lord, O God, let them receive it. Grant it according to your purpose and according to your glory and honor. At kung ikaw ay narito ngayon for the first time, sa kauna-unang pagkakataon, narinig mo to, ang salitang ito, nagkaroon ng pagkakaliwanag at pagkakaunawa na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Na-realize natin na tayo ay makasalanan. Ikaw ay makasalanan. Na-realize natin na malayo pala ang relasyon ko sa iyo, sa ating Panginoon. Na-realize mo na malayo ang relasyon mo sa Kanya. Naramdaman mo na mahal ka niya. Pero hindi mo alam paano tumawag at paano humingi ng tawad. Paano lumapit at paano ilapit ang sarili sa Kanya. Inaanyayahan kitang sundan mo ang panalangin na ito. Sabihin mo sa Kanya ito. Idulog mo sa Kanya ito. Kung ikaw sa tingin mo, merong guilt inside your heart dahil may nagawa tayong mali o pagkakasala, nahiya kang ilapit at hingi ng tawad ito, sumabay ka na rin. Dahil ito'y paalala na mahal ka niya. Say this prayer with me. I-confess natin ito. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Maraming salamat na ipinaunawa mo po sa akin na mahal mo po ako. Panginoon, maraming salamat dahil ipinarealize mo po sa akin na makasalanan po ako. Na hindi po pala sapat na ako'y gumawa ng mabuti o tumulong
Na hindi po pala sapat na ako po ay nagsisimba lamang. Na ang kailangan ko pala ay ikaw. Na wala palang ibang daan papunta sa langit, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Hesus, ang aming pintuan para kami ay makarating sa langit. Panginoong Hesus, mula ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ina-acknowledge ko, Panginoon, makasalanan po ako. Nagkasala po ako. Patawad, Panginoon. At mula ngayon, Panginoon, ikaw na po ang masunod sa aking buhay. Bawat hakbang, sa bawat direksyon ng buhay ko, samahan mo po ako. Kung ako'y maliligaw, ilagay mo po ako sa tamang daan. Kung ako po'y magkakamali, hugutin mo po ako sa aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Mula ngayon, ikaw na ang masunod sa buhay ko. Ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Okay. Can I invite yung mga yung mga nag-celebrate ng birthday, ng July, anniversary. My wife, birthday niya sa July 31. And anniversary namin last July 21. Ayan. Oh, dito ka na. Ikaw lang yata may birthday. Katayo ka na ba? Tayo ka na. Si Candice. Sino pa? Meron pa? Mr. Banji. Ano yan? Anniversary? Birthday. Birthday. Birthday din? Anniversary? Anniversary? Wedding dito anniversary. Dito. Okay. Kailangan maghawak kayo ng kamay, ha? Gayahin mo kami. Yan, ganito. Uy. Hawak ng kamay. Alright. Sige, let's pray. Mga kapatid, extend your hands and speak blessing para sa amin. Ayun. Salamat naman. Nahiya naman ako. Ba't yung baby ko wala? Birthday din niya. Si Carla. Ay, may na bata. Okay, anyway. Birthday niya, nagpa-deliver na, nagtampo kasi nagpa-deliver ng lechon si Brother Max. May ginagawa pa ata. No? Okay, anyway. Sige, pag-pray na natin. May dalawang anniversary, anniversary tapos birthday. Father God, extend natin yung mga kamay natin. Salamat po sa may mga birthday. Salamat po sa pagbibigay mo sa kanila ng lakas. Salamat po sa pag-ibig at pagmamahal mo. Panginoon, ang dalangin namin, patuloy mo silang ingatan at pagpalain. Ano mga gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon, ay pagpalain mo.
At ilayo mo sila sa lahat, Panginoon, ng gawa at lalang ng kaaway ng masama, Panginoon. Lord, patuloy na bigyan mo pa sila ng maraming masasayang kaarawan. At maging pagpapala po sila sa lahat ng kanilang mga kasalamuha, kanilang mga klase, kaibigan, ka-churchmate, at sa lahat, Panginoon. And sa mga may anniversary, Father God, patuloy mo pang buklodin ang kanilang pagmamahalan, ng iyong pag-ibig. Ikaw patuloy na maging sentro ng kanilang pagmamahalan. Ano man yung shortcomings ng bawat isa, patuloy nilang maunawaan at mahalin ang bawat isa, Panginoon. Ikaw ang tumulong at magbigay ng lakas sa bawat isa upang Panginoon, yung pag-ibig nila ay maging unconditional. Salamat po, Ama, at yung tunay na pag-ibig, tunay na pagpapatawad, tunay na pagmamahal ay patuloy nilang maranasan. Kung paano mo minahal ang bawat isa sa amin, ganun din namin mahalin ang kanila, Panginoon, mga asawa, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Ito po ang dalayan ko at asamo sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so tayo po tayo lahat and let's close this service. Okay, everybody, stand up and let's pray. Dear Heavenly Father, we praise you, we thank you, and we thank you, Lord God, for the word na pinagkaloob niyo po sa amin. We pray that you strengthen each and every one of us, O God. Salamat, Lord, sa enlightenment. Salamat, Lord, sa encouragement. Salamat, Lord, sa healing, sa victories, sa confirmations and transformation ng buhay namin. We pray that you bless each and every one. Sealed this life, O God. May the Lord bless you and keep you, and may His countenance be upon you both now and forever. Go in peace, and may you be a blessing to others. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. God bless everyone. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.